Good morning! Nagluto lang ako ng kangkong. Pero syempre, pinalevel up naman ito para maiba naman yung pagluluto natin ng kangkong. Napanood ko lang din ito at nagustuhan ko yung pagluluto niya. Kaya ngayon, isi-share ko rin sa inyo. Mura lang din naman yung mga ingredients nito at napakadali lang lutuin. At sakto rin naman, meron akong squid ball at kikiam na natira namin nung nag-crib kami ng anak ko. Hinati ko lang sa gitna yung squid ball. Pagkatapos, iprinito ko siya. After ko maprito, iset aside ko muna at iprito ko naman ngayon yung kikiam. Hinati ko lang din sa gitna yung kikiam para hindi naman masyadong mahaba. Tapos ayan, iprinito ko lang din siya. At pagkaluto, hanguin ko muna at mamaya ko pa naman ito gagamitin. Sa kawali, nagpainit lang ako ng mantika at pagkatapos, ipiprito ko naman yung karne ng baboy. Kung meron kayong liempo, mas okay. Meron pa kasi ako natirang karne kaya hindi na ako bumili. Nilagyan ko na rin siya ng konting asin para magkalasa. Naghiwa na rin ako ng bawang at sibuyas habang nagpiprito ako ng karne. Kangkong, hinugasan ko na rin mabuti at ibinabad ko rin ng ilang minuto sa tubig na may asin. Hintayin ko lang mag-medyo brown na yung karne at pagkatapos, igigisa ko na yung bawang. At kapag ganyan na yung kulay niya, ilalagay ko na yung bawang. Halu-haluin ko lang at pagkatapos niyan, ilalagay ko na rin yung sibuyas. Halu-haluin lang ulit para hindi naman masunog yung bawang. Pagkatapos ko haluin, maglalagay na rin ako ng tubig. Maglalagay rin ako ng toyo at saka ng oyster sauce. At pagkatapos, maglalagay na rin ako ng paminta. So, depende na sa inyo kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Haluin ko lang ulit at pagkatapos, tatakpan ko naman ito. Hayaan ko lang itong kuluan hanggang sa lumambot na yung karne. At kung matigas pa ang karne, pwede naman magdagdag ng tubig para hindi ito matuyuan. At huwag din natin kalimutan tikman para kung matabang, pwede pa tayong magdagdag ng toyo o ng oyster sauce. At dahil malambot na ang karne, ilalagay ko na ang kangkong. Halu-haluin ko lang ulit at pagkatapos hintayin ko lang kuluan ng mga ilang minuto. At kapag kumukulo na, ilalagay ko na yung perinito kong kikiam at saka yung squid ball. Haluin ko lang ulit at after 1 minute, hahanguin ko na ito para hindi naman ma-overcook yung kangkong. Pero kung gusto nyo naman na medyo malambot pa yung kangkong, magdagdag na lang kayo ng ilang minuto sa pagluluto. At kahit kangkong lang yan, siguradong mapaparami ang kain natin. Ganyan lang kasimple ang pagluto ng recipe na ito. At dahil luto na yan, maghain na tayo. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.